Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans, chapter 8, verses 15 hanggang 17. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Apa ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Your Father knows. At sa panahong katulad nito, maaasahan natin na ang Diyos po ay kasama natin at alam niya ang ating pong mga pangangailangan. Yun po sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 8. For your Father knows what you need before you ask Him. At ang linaw-linaw po sabi sa James chapter 1, verse 17, He doesn't change like shifting shadows. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Isa siyang Diyos at Ama sa ating mga nanalig sa kanyang anak na si Jesus. At siya po'y mapagmahal at mapagkalinga. Kaya alam niya po yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, siguro yung iba sa inyo napapaisip ngayon dahil sa mga problemang pinagdadaanan natin, ano po, sa nagaganap sa mundo. Ano na kaya ang mangyayari sa ating buhay? Well, ang sagot dyan, kapatid, your Father knows. Alam ng Diyos ang buhay mo. Alam niya kung ano yung pagdadaanan mo at nariyan siya palagi para tulungan ka. Kaya huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya at tawagin siyang Ama, Ama ko. Now, sa English Bible po, sabi diyan, Abba, Father. Hindi po nakakahiyang lumapit sa Diyos sa mga panahong katulad nito. In fact, gustong-gusto tayong kausapin ng Diyos. Excited po siya. Sabik po siya na makipag-fellowship sa atin. Kasi po malinaw po yung Abba Father, yan po yung pinaka-closest na pagtawag natin sa Diyos. Pwede natin siyang tawagan sa panahon ng ating mga problema. Okay lang yung sasabihin mo sa Lord na, Lord, I am worried na babalisa ako. Lord, nasasaktan ako. I'm hurting. Sabihin mo sa kanya, Lord, I'm in trouble. May problema akong mabigat. Huwag kang mahiya, kapatid, kasi ang Diyos bilang Ama, darating siya para saklolohan po tayo. Yun po ang gustong tukuyin dito ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, verse 15. Ngayon, mapapansin niyo po, the Spirit will testify na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kasi unang-una po, mapanghahawakan natin yung kanyang mga pangako. At mapapansin niyo po, sabi sa Romans chapter 8 verse 28, He is causing all things to work for our good. Mapapansin po ninyo kahit may krisis sa mundo, may problema ang mundo, iba ang mangyayari sa inyong buhay. Bakit ganun, Pastor? Kasi we are highly favored. Kakaiba po tayo sa mga taga-sanlibutan. You are favored by God. Kaya kahit dumadaan ang mundong ito sa kaguluhan, sa problema, tayo pong mga anak ng Diyos, mararanasan pa rin natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya wag kang matatakot. Hindi ang mundo ang magdidikta ng iyong destiny. Ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay. Pangatlong katotohanan, ito minsan tayong mga Pilipino kasi may ugali tayong mahiyain. Hindi po natin dapat gagamitin yung pagiging mahiyain sa paglapit sa Diyos. Sabihin natin yung ating mga prayer request sa Kanya. In fact, ang sabi ng Biblia, tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo. No? Ibig sabihin po, meron tayong inheritance. Humingi tayo at tayo'y tatanggap. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. At bilang Ama, siya'y magbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Hindi niya po ipagkakait yun. Kaya huwag tayong maging mahiyain. Let us come boldly to the throne of grace, ang sabi ng Hebrews chapter 4,
verse 16. Kasi ang Diyos, alam niya po yung ating pong mga pinagdadaanan, ano po. At bilang mga kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo, kasama sa atin yung pong blessing na dapat ma-enjoy natin sa mga panahong katulad nito. Ano po? At masasabi natin talagang ang Diyos ay mabuti. Malinaw po. Sabi ng Biblia, ang ating Diyos, mahal niya tayo. At yung pag-ibig niya sa atin ay hindi nagbabago kahit anong season o mga nagaganap sa mundong ito. Pagtiwalaan natin siya. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, na pwede naming asahan sa mga panahong katulad nito ang aming pong relationship sa iyo bilang aming Ama, na nakikita mo pala lahat ng aming pinagdadaanan at nawa matutunan naming ma-appreciate yung kabutihan mo sa amin, lalo na po sa mga panahong katulad nito na binubukod mo kami, still pinagpapakitaan mo kami ng favor. Lagi kaming magpasalamat at wag kaming makakalimot na manalangin dahil kailangan namin sa panahong katulad nito ang iyo pong presensya sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.